kumakalat na balita mga kababayan na kung saan eto daw pong si former Vice President Leni Robredo ayaw daw pong ibigay etong si Duterte sa ICC. Ayon daw po yan mismo kay former Senator Trillanes. So bigyan natin to ng benefit of the doubt. Kasi sabi ko nga po sa inyo, kung tatakbo si Leni, susuportahan natin. Kaso nga lang ang problema, kung tatakbo si Senator Risa Hontiveros, much better na ang suportahan na lang yung may malasakit sa mga kababayang Pilipino po natin. Ano po, so ngayon sabi dito, sabi sa Abante TNT, tunay na tabloidista, eto daw. Basahin po natin. Yan. Sabi dito, Leni Robredo ayaw ibigay si Digong sa ICC ayon daw po kay Trillanes. Inihayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na kung nanalo noong 2022 si presidential election, si former Vice President Leni Robredo ay hindi nito ibibigay sa International Criminal Court ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi pa dito, bukod pa kay Robredo, ayaw rin daw ni Senador Bam Aquino. Both Bam and Leni ayaw nila nung ICC. Sabi nila sa akin, yon kung mananalo raw si Leni ng 2022. Hindi raw nila ibibigay si Digong sa ICC. Nagulantang ako. Wika ni Trillanes sa podcast nito pong si Christian Isguera, yung Packpers. Ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo po, kung totoo man yung sinasabi dito ni former Senator Trillanes about po kay Vice President Leni Robredo, talagang buti na lang hindi siya nanalo. Kasi biruin nyo kung titingnan nyo pong mabuti, kung ganun pala yung gustong mangyari ni former Vice President Leni Robredo, kawawa pala ang mga kababayang Pilipino po natin. Kasi sa totoo lang, talagang ang apektado naman po ng kaso ni Duterte sa ibang bansa, yung mga kababayang Pilipino po natin na mga maliliit na nagsampa ng reklamo laban po sa kanya. Kasi kahit sa anting ng anggulo talaga mga kababayan, ang unang-una na talagang nagmalasakit sa kasong ito ay walang iba kung hindi etong si former Senator Trillanes, dahil nga isa siya o siya mismo ang nag-file ng kaso kay Duterte sa International Criminal Court dahil gusto nga niyang tulungan yung mga pamilya na humihingi po ng hustisya laban po dito kay Digong. So ngayon kung may mga ganito pala mga kababayan, kawawa naman ang mamamayang Pilipino. Kaya nga kung darating man yung 2028 presidential election, at kung tumakbo man etong si former VP Leni at makakalaban niya etong si Senator Risa Hontiveros at si Sara Duterte at yung tatlo lang na yon ang maglalaban, parang mas maganda pang suportahan etong si Risa Hontiveros. At least mga kababayan, yung interest po nito papabor sa mga kababayang Pilipino po natin at papabor mga kababayan dun po sa mga pamilya ng mga naghahangad at humihingi ng hustisya laban po dito kay dating Pangulong Duterte. Sabi pa nga dito mga kababayan, matatandang inaresto si ex-PRRD sa bisa ng arrest warrant ng ICC noong Marso 11 at agad na inilipad patungong Netherlands para harapin ang kasong crimes against humanity. So ngayon kung totoo man yung sinasabi dito mga kababayan ni former Senator Trillanes, dapat pala pagdating ng 2028 presidential election, ang piliin nating kandidato yung papabor sa interes ng mga kababayang Pilipino po natin, hindi yung isasalba na naman ang pamilyang Duterte. Laban sa kanilang mga kasalanan. Kasi sa totoo lang, hindi naman basta-basta lang, nagawa-gawa lang, eto pong mga kaso na kinakaharap ni Digong. Eto po mga kababayan ay nangyari sa panahon na sila po ay nasa kapangyarihan. Kaya nga kung tutusin mga kababayan, eto po mga ganitong klase, kung papabor si former VP Leni dito kay Duterte, possible pala na kapag nanalo itong presidente, maibalik etong si Digong dito po sa Pilipinas. Diba mga kababayan, kung ayaw nilang isuko etong si Duterte sa ICC at kung ayaw nila sa ICC. So kawawa lang pala yung mga humihingi ng hustisya sa panahong ito po ngayon. Kaya nga dapat, kung dumating man yung panahon mga kababayan na
magkaroon ulit ng eleksyon, dapat piliin natin yung kandidato na may malasakit sa mga interes na isinusulong po ninyo. Ano po ngayon mga kababayan, punta naman po tayo dito naman po sa next topic natin. Ito naman po ay patungkol sa issue ng mga nawawalang sabungero. Ayon po dito mga kababayan sa Bilyonaryo News Channel, sabi po dito mga kababayan, Secretary Remulla, ayon daw kay Secretary Remulla, Atong ang pangunahing suspect sa kaso ng mga nawawalang sabungero. So ito, play po natin. Binatikos ni DOJ Secretary Boying Remulla ang legal counsel ni Atong Ang matapos ituro ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan bilang umano'y mastermind sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Natural for them to concoct their stories. Yung talaga, gawain talaga ng ano yan ng mga abogado. Tama. Sabi ko nga, ang kalaban namin dito, the best lawyers money can buy. Pera-pera lang yan sa kanila. Tama. Yan ang banat ni Justice Secretary Boying Remulla sa legal counsel ng umano'y mastermind ng missing sabungeros, ang bilyonaryo gaming tycoon na si Charlie Atong Ang. Matapos opisyal na magsampa ng patong-patong na reklamong murder at serious illegal detention ang mga pamilya. Kasi parang ang dating dito talaga mga kababayan, kayang gawin lahat ni Atong Ang Kung siya yung pangunahing suspect na sinasabi at yung kanyang mga abogado ay gumagawa ng kwento para idiin etong si alias Totoy at palabasin na mastermind sa pagkawala ng mga nawawalang sabungero, mukha namang hindi magagawa ni alias Totoy yan. Kasi nga unang-una, ang makakagawa lang niyan mga kababayan ay makapangyarihang tao. At alam naman natin mga kababayan kung sino po yun. Pare-parehas po nating alam yan. So ngayon, tama yung sinasabi dito ng Secretary Boying Remulla na kaya talagang gawin ng lahat. Lalo na mga kababayan, yung mga abogado ni Sir Atong Ang, kaya talagang gumawa ng mga istorya yan mga kababayan. Di umano para lamang po ilihis yung totoong usapin. So ngayon, lahat nagagawa ng pera at alam naman po natin na mapera mga kababayan, eto pong si Atong Ang. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ng missing sabungeros, laban kay Ang at iba pang miyembro ng tinatawag na Alpha Group. Matatanda ang nagsalita sa Bilyonaryo News Channel ang kampo ni Ang nitong nakaraang linggo. Ayon sa isa sa kanyang mga abogado, hindi si Ang mastermind sa pagdukot at pagpatay ng mga nawawalang sabungero. Ang kanyang Hoy, Ate Lalaine, ayan, mega love shoutout po Shoutout din sa lahat ng BMB. Mega love shoutout din kay Kuya Kamandag. Ayan, mega love shoutout po at saka sa lahat ng Cereza Force. Tinuturo mga salarin ang umano'y Patidongan Brothers Syndicate at ang ulo umano ng operasyon, ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Habang ang mga kapatid nitong sina Elakim at Jose na kasalukuyang nasa kustodiya ng Philippine National Police at isa pang lalaking nagngangalang Rolando ang itinuturing na mga tirador o ang first level implementers at kanang kamay ni Dondon. Pero ani SOJ Remulla, paraan lamang umano ito ng mga tunay na suspect para guluhin ang daloy ng kwento at investigasyon. Tama! Kasi parang ang dating dito, binabaligtad na itong si alias Totoy. Pero gaya nga ng sabi ko nung una pa man, pinag-uusapan natin ito, talagang ano tayo dito mga kababayan, 50-50 tayo dito. Bakit? Kasi unang-una, may mga sinasabi itong si alias Totoy na minsan mga kababayan sumasabit din. And then ang maganda nga lang dito na talagang nagpatibay dun sa mga ebidensya na sinasabi niya, naging backup din sa mga sinasabi niya, yung mga nakitang kalansay doon po sa Taal Lake. So ngayon mga kababayan, kaya binibigyan natin ito ng benefit of the doubt kasi nga may mga sinasabi itong si alias Totoy, may mga isinasali siya na mga tao na hindi naman talaga totally related. Katulad na lamang mga kababayan nito pong si Istomo. Nakalaunan, talagang humihingi ng pasensya, di umano, itong si alias Totoy, tapos binabawi din niya. I think it's the first time in Philippine history that we have something like this, na meron talagang whistleblower sa acts ng isang criminal organization. And I think that we should appreciate the fact that he's coming out bravely to do this. Naniniwala rin si Remulla na maituturing si Ang bilang main player sa kaso ng missing sabungeros. Siya ang main player sa Isabong Siya ang main player dyan, siya ang amo ni Totoy or Dondon. Pera niya ang pinababayad para sa trabaho na ginagawa ng mga kontraktor na pulis. Mariing itinanggi ni Patidongan ang mga akusasyon ng kampo ni Ang.
Nagkakatawa siya. Kung ako ang nakutos niyan, bakit niya binigyan ng monthly si Colonel Orapa ng 2 million? Tayo Grabe, nakukuha no, laki. ng 2 million, di ba? Siya ang pinaka big type. Ibig sabihin, ako na ngayon si Mr. Atungang at ako na ngayon ang may-ari ng mga ng mga cockpit arena at ako na ngayon ang chairman ng pitmaster. Paninindigan ng DOJ at PNP, patuloy ang pagtutok sa investigasyon ng missing sabongeros habang hindi napapanagot ang mga nasa likod ng mga krimen na ito. Kasi sa totoo lang mga kababayan, ganito lang naman po kasimple po yan Kata natin dito. Kung titingnan nyo mga kababayan, kaya po nawawala yung mga nawawalang sabongero kasi may nasagasaang negosyo. Yun po bang negosyo na nasagasaan na yon, di umano mga kababayan, negosyo po ba yan ni alias Totoy or netong si Julie Patidongan? Di ba maliwanag naman po na yung negosyong pinag-uusapan dito, yung issue ng sabong mga kababayan, hindi naman po yan kay alias Totoy. Hindi naman po yan kay Julie Patidongan. Kung hindi, kay Sir Atong Ang po yan. So ngayon mga kababayan, kung titingnan ninyo dito sa pagitan ni alias Totoy at saka ni Sir Atong Ang, mas kapanipaniwala ngayon yung sinasabi ni alias Totoy kasi nga napatunayan na po niya 'Di ba? Napatunayan na po niya na tama yung mga sinasabi niya buhat ng may na-recover na mga parte ng katawan ng tao diyan po sa may Taal Lake mga kababayan. At ang isa pa dito, bagamat minsan binabawi niya, yung mga sinabi niya katulad nung kay Ustomo or Istomo, matibay pa rin mga kababayan yung kanya mga salita dahil nga napatunayan na may kalansay na nakuha doon po sa Taal Lake. So ngayon tama po yung sinasabi dito ni Secretary Boying Remulla na lahat po ay nagagawa ng pera. At trabaho din ng mga abogado na gumawa ng mga ebidensya mga kababayan para ipagtanggol yun pong kanilang mga kliyente. Kaya kung idinidiin nila ngayon, etong si Patidongan at pinapalabas nila na nasa sa likod ng mga nawawalang sabongero, yan po mga kababayan ay parte na rin siguro ng kanilang ginagawang pagdepensa sa kanilang mga sarili para idin etong si Patidongan.